pang-Israel lang, hindi international. Ang pang-international, yung ibinigay kay Abraham. Law kainin na rin, 10 unos sa Israel lang yan, oh. Pag sinabing local application, ang sariling, pinagbigyan. Kanino ay binigay sa Israel? Pang-international ba? Ano ba ang international law? Ten Commandments? Hindi ko yun. Aral ni Elder Zagir yun. Hindi po rin si Elder Zagir nakilala natin Jerusalem Church of God, is lahat ng turo niya is susundin natin. Ang sabi sa Biblia, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Pag alam mo mali, di tama mo. Hindi naman porque kinabislan mo na. Alam mo lang mali, itatama mo pa. Yun ang mali. Kaya ang iglesia ngayon, nagkaroon ng faction. May nagpipista. May hindi. May kumakain ng tinapay. May hindi. May kautusan. O tayo ngayon, wala. Kasi, may mga aral kasi. Butter of the bread kasi. Yan. May mga aral kasi, no? Na porque Jerusalem Church of God, si Elder Zagir na ang founder ng Jerusalem Church of God. No! Si Christ ang nagtayo niya. At yung susunod, sabi nga sa Biblia, yung gumaganap ng kalooban ng Diyos. Pero sinabi ni Kristo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pasok sa kaharian ng Diyos. Sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ang kalooban ng aking Ama, ano sinabi? Ano yung gawa ng Diyos? Ito ang kalooban ng Ama na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Doon pa sasampalataya sa kanyang sinugo. Ano pa? Ano yung pinangaral nung kanyang sinugo at ipangaral sa kanyang pangalan? Magbuhat Jerusalem. Saan kung puto sa sinusunod mo, magbuhat Jerusalem ba yan? Pagkaalitin niya. Kaya nga, ang maipapayo natin, no? Mag-aral tayong mabuti. Ganon din sa mga nasa ilalim pa ng kautusan. Mag-aral na mabuti. No? Kaya nga yung hatol ni Elder Arudi Cabardo at ni Pastor Elimir Medina, makalangit na hatol yung sinabi nila. Hindi na para sa atin ang kautusan. Pero weapon natin yan. Yes! Paano natin magiging weapon? Di sa buutos. Diyan natin ipakikilala ang tao na diyan nagkasala. Kaya nga natin pinagtitibay yan dahil pagkakilala ng kasalanan yan, tagapagturo at tagapaghatid kay Kristo yan. At tayo bilang iglesia ng Diyos na kay Kristo na tayo. Hindi na tayo inutusan yan. Hindi na para sa atin yan. Kaya ang hapon ni Elder Arudi, hindi na para sa atin. Totoo yun. Iglesia na tayo ng Diyos, oh. Ano sinabi na sa iglesia ng Diyos? Upang ang iglesia ay maging walang lunis, kulubot, o anumang kapintasan. Walang kulubot, walang anumang kapintasan. Pagkatapos, alam mo yung pagkakilala ng kasalanan, meron bang ganun walang kapintasan? Alam mo yung huwag kang pakakain. Ang sakit sa tenga. O yun, masakit sa tenga, pakinggan na yan. Kaya nahil na, huwag kang pakakain. Kung sino matuwid, ang sakit na sa tenga no, no? Ang hirap lang ang bigkasin. English na ka. Ha? Ay pa nga, nagpapanggap daw tayo na wala na tayo alam sa kasalanan. Hapon na yun, siya lang ang may sabi mo, kaya yung humahatol, sabi sa Biblia, ikaw na humahatol, ang sarili mo, ang iyong hinahatulan. Oo, di ba? Kaya masabi ko sa apo ko sige, sumali ka dyan. Pero huwag kang magsasalita ng paghatol dyan. Nabasa ko niya paghatol. Wala ka na, hindi ka na pwede sumali dyan. Kaya tayo, kahit di ba hatulan tayo, huwag lang tayo nahatol. Kaya nasa katotohanan tayo.
natin, lahat tayo nasa katotohanan. Kaya na sinabi, iglesia ng Diyos eh. Pagka ito na kay Kristo, kaya ka sinabing kay Kristo, ano na iglesia? Katawan ni Kristo. O di iglesia tayo ni Kristo, ay di lalo na, kung pinangaral natin na tayo iglesia ni Kristo, baka lalong mga nagulumihanan yung mga nasa ilalim ng kautusan. Pagka na kay Kristo ka na, pag iglesia ka na ni Kristo, bakit kailangan mo na sa butos? Iglesia ka na ni Kristo eh. Ano ba ibig sabihin ng iglesia? Katawan ni Kristo. O di kay Kristo ka, eh si Kristo, ano siya? Ha? O ano sinabi niya tungkol sa Diyos? Ako at ang Ama ay iisa. Si Diyos. Diba? Kaya iglesia ng Diyos. Ama at anak nasa atin. Ang tumutupad ng ating mga salita sa'y aming gagawin. Aming tahanan. Okay, aming tahanan. Kaya iglesia tayo ng Diyos. Eh, di dalawa Diyos. Eh, kung ngayon, kung maging tatlo ka nga. Eh, ngunit ang dalawa. O gusto nyo, paramihin pa natin. Kayo yung mga Diyos at hindi maaaring sirain ng kasulatan. O di marami na, kayo. Di ba? Kaya, mag-aral po tayo mabuti at huwag tayo sumakay doon sa ating kagad. Kaya nga, yung pag-aaral sa Biblia dito, kaya sinasabi natin, 5 years. Mahirap talaga. Kaya tayo, kailangan maging matyagaan tayo. Hindi ba rin tayo mahatulan, no? Nung mga nasa kautusan, huwag lang tayo ng mahatul. Kaya okay yan, Sister Lindy. No? Okay yan. Ganda yan. Kaya nga, anak ko dito, wala na ang loob. Kaya naubos sa iyo ito, wala na akong puhunan. Bibigyan ka ng gusto ng puhunan niya. Walang problema yan. Marunong kasi ang Diyos eh. Marunong nakikita niya yung kung sino yung naglilingkod sa Diyos. Kasi paglilingkod sa Diyos, yung ginagawa mo eh. Oh, ganyan ang paglilingkod sa Diyos eh. Itinatama mo yung mga wala sa tama. Huwag natin sabihin mali. Kasi pag sinabi natin mali, hindi na tama eh. Ibig sabihin, dinatulan nyo na silang mali. Kaya huwag kang sasalita, mali ka, pastor! Wag! Mahatol ka na nun. Hindi tama yan, pastor. Ganito yung mga tama yung sinasabi mo. Ganito po yan, pastor. Okay yun. Okay lang yun. O, diba? Kaya sasabihin mo mali si pastor, huwag kang sasalita na nun. Pastor yun. Kaya mali, hindi tama. Kinagalan natin ang pastor. Kinagat? Hindi. Nabumili niya sa kaki. So, yan po, mga kapatid. Wala